Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. Meron tayo dito nga MUX. Ang issue ng ating MUX mga boss ay matabang na yung lamig ng aircon. Ang nakita namin problema mga bossing ay kulang na or konti na lang yung refrigerant mga bossing. Kaya nag-advise kami mga boss kasi 7 years na itong ating MUX hindi pa napapalinis. Nag-advise kami na magpa-pull down na ng evaporator para ma-check kung nandun yung leak at positive mga bossing. Nasa kanya nga yung singaw. May leak nga yung ating front evaporator. Mga bossing, tanggal na to. Hindi tayo nakakuha kanina. Medyo sumobra ang dami nung inasikaso natin kanina. Kaya hindi natin nakuha ng eksaktong detalye. Pero ang history mga bossing, matabang na ang lamig ng aircon or matabang na yung supply ng lamig. Kaya pina-check niya at yun na nga nakita natin, no? Kulang siya ng refrigerant or wala na, kukunti na lang ang refrigerant natin mga bossing. So tanggal dashboard ang ating MUX mga bossing para mabunot natin yung kanyang evaporator at nandito na rin yung ating evaporator. Mga bossing, kanina madumi to. Pinalinis muna natin para makita natin kung may leak talaga o wala. Pero nung natanggal nga yung dumi kanina, lumabas na yung leak dito sa portion na to. So may video naman tayo mamaya dyan, i-tap natin yan, no, na nandun yung singaw. At okay na, andito na yung ating evaporator na bago. Likuran mga bossing na evaporator, na-check naman, wala naman singaw at hindi ganun kadumi pero nalinis na rin yan. Binabalik na yung ating siding. Okay, yan yung ating mga pyesa. Dashboard natin, blower housing natin. O yun, MUX mga bossing, walang lamig dahil doon sa butas na evaporator natin. Okay? Mga bossing, naglo-load na tayo ng ating refrigerant. Kaso, ang napansin namin mga bossing, sobrang taas ng ating high side. Maabot ng 300 oh. Mahina yung clutch pan mga bossing. Parang namamasyal lang. Ayan, walang kahangin-hangin oh. Oh. Kitang-kita yung ikot. Okay, pagka ganyan, masisira compressor natin yan mga bossing. Kaya papa-advise natin na magpalagay ng silicone oil. No? Dadagdagan natin ng silicone oil dahil hindi ubra. Masyadong ano to, mabagal yung pan. Pagka nakahinto to na matagal, magka-high pressure to, masisira compressor. Nakita mo, taas oh. 375 ay 275 mga boss, lampas. Low side medyo mababa, nire-rev kasi sa loob na konti. Okay na. Wala oh, negative to mga bossing. Okay, so papalagyan natin ng silicone oil. Kasi ayaw pa to. Tingnan natin hanggang maya konti kung pag uminit lalakas ba to. Pero dapat yan pagdating ng 250 mainit na ng konti ang condenser natin dyan, dapat gagana na yan or lalakas na yan mga bossing. Kaso iwan pa rin yung blade oh. Mabagal ang ikot mga boss. 250 taas high side. Okay, so palagyan natin ng silicone oil. Kausapin natin yung ating kliyente para at least makatulong yung lakas ng clutch pan para mapalamig natin yung condenser mga bossing, no? Saka yung ating radiator. O yun na lang nakikita namin, nabuo na natin yung loob. Kaya napansin natin yung ating high side masyadong mataas mga boss. O yun lang i-offer natin yung additional na silicone oil mga bossing. Merong mga hindi nalalagyan ng silicone oil mga bossing or yung hindi nabibiyak yung ating clutch pan. Pero palagay ko naman to. Ilan yan? Nalalagyan naman to mga bossing, sigurado tayo nalalagyan yan. So papatanggal muna natin yan. Apat lang. Okay mga boss, ito na yung ating clutch pan, no? Yun lang, yung o-ring na yun mga bossing, kailangan hindi mawala yun doon sa position ng kanal, no? Kasi pag natanggal yun doon, mapupunit yun, tatapon lang yung ating silicone oil. Yan, medyo malaki tuyot na, wala nang masyadong laman ng silicone oil mga bossing. So, siguro matansya ko mga 4 hanggang 5, no? Dagdagan lang natin ng panibago silicone oil yan mga boss.
Okay, mga bossing, naikabit na natin yung ating clutch pan. Ayan na. Hindi na parang namamasyal. At syempre, tingnan nyo naman yung low side natin, ay yung high side natin mga bossing. Ano ba yung ilaw ko? Yan. Wala ng 200 mga boss kanina. Nag 275 lampas ha. Pero ngayon wala ng 200 mga bossing. So very good, effective no? So isa sa mga dahilan niya mga bossing, kung papabayaan natin yan, pwede niya sirain yung ating compressor. So may 7 years na rin yung compressor natin. Kaya kung hindi natin mapapansin yung clutch pan or hahayaan na nung may-ari ng ganyan, sigurado tayo magkakaroon ng trouble yan. Sira ang compressor. Ang mahal ng compressor na original niya mga bossing. Baka may mga MUX kayo na ganito sasakyan, tanongin nyo kung magkano original ng ganyan, napakamahal. Pero kung mga replacement lang, same lang yun ng mga Toyota natin ng presyo, no? Pero pag original lang hinanap nyo yan, baka makabili na kayo ng isang lumang kotse sa presyo niya. Okay, ayan na mga boss. Testingin natin lamig. Kaso walang araw mga bossing sa labas. Umambong kanina ng konti ha. At dito na lang tayo magbe-base sa reading natin. Pero kanina talaga hindi normal yun mga bossing. 275 lampas. Napakataas nun. Hindi ko pa nalilinisan ng condenser niyan ha. Namaya, pe-pressurize natin yan. Atras lang natin doon sa bandaron. Okay? Siyempre mga boss, nung binasa natin yung condenser, mas gumanda yung reading. Mas bumaba ang high side, saka bumaba ang low side. So doon natin makikita nga na talagang pag ang ating condenser ay mataas ang temperatura, pag binasa mo at mabilis mag-response ang pagbaba ng high side, mainit po yung ating condenser. Doon na kayo iisip ng paraan kung paano mapapalamig yung condenser natin. Sino ba ang merong trabaho para palamigin yan? Isa na po yan, yung clutch pan na yan, no? Yung clutch pan na yan, at kung may mga pan na nakalagay, baka hindi na gumagana ng malakas or sira na. Kaya tumataas yung ating high side. Okay, mamaya na tayo magkukuha ng reading sa loob dahil sigurado ako, walang araw, binasa mo ang condenser, malamig sa loob yan. O, kaya papatasin muna natin yung ating high side ng mga 200 bago tayo magkuha ng reading sa loob mga bossing. Okay? Okay, testing tayo lamig mga bossing. Malamig naman. 5.7, 5.6, bumababa pa. Yan yung nakuha nating lamig mga bossing. So, nagmo-moist na. Malamig panahon mga bossing ha. Malamig pa panahon ngayon. Kanina kasi umambon Tsaka oras natin mga alas 3 pa, wala pang alas 3. Parang 2:20 mga bossing. Pero hindi siya ganun kainit dahil nga umambong kanina. Okay, so yun lang yung nakuha ng lamig. 5.4, bumababa pa naman. Testing na natin yung final na reading mga bossing sa labas, no? Para makita natin nung natuyo na yung ating condenser kung hanggang saan na pumasok yung ating high side o sana tumutok yung ating high side sa gauge natin, no? Testing tayo sa labas. Okay, ito na yung final na reading mga bossing. Mga nasa 180, walang 200. Tuyo na yung condenser natin. Tapos 30 yung ating low side mga boss. Okay, ayun lang ang problema ng ating MUX. May leak ang evaporator kaya tayo nagpalit at yung clutch pa natin ay dilagdagan natin ng silicone oil. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo at syempre ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.